chairperson ng Commission on Audit na pinamumunuan ng chairman nito si Gamalel Asis Cordoba. Tila kumanta na at nagsalita na, tila binasag na nito ang katotohanan matapos patunayan na unqualified report o malinis ang track record ng opisina ng DepEd sa pamumunong Vice President Sara Duterte. Walang problema, walang ninakaw, walang korupsyon sa DepEd sa panahon ng Vice President na si Sara Duterte. Ito ang tila matinding pasabog ng katotohanan ng Commission on Audit o COA at ng marami sa ating mga kababayan. Matapos ang tila kontrobersiyang mga kaliwat ka ng mga aligasyon sa Office of the Vice President at tila pinupolitika lang umano lahat ng mga kontrobersiyang binabato sa Office of the Vice President, ito'y ayon mismo kay Vice President Sara Duterte. Mukhang mapapahiya ng araw ang mga kongresista sa inilabas na report at pahayag ng Commission on Audit na pinabumunuan ng chairman nito na si Gamel Asis Cordoba. Matapos patunayan nito na unqualified report, malinis ang track record noon sa opisina ng DepEd noong si Vice President Sara Duterte pang namumuno. Tila tiyak rin daw na kahihiyan ang aabuti ng mga ilang kongresista sa Kamara di Representante. Hanggang ngayon ay tila naniniwala pa rin sila na mali ang pamamahala ng pangalawang Pangulo na si Sara Duterte noong ito pa ang kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon. Dahil dito, inumpirma na mismo ng Commission on Audit at Chairperson na si Gamel Cordoba na walang naging maling paggastos ang pangalawang Pangulong, ito pa ang DepEd Secretary. At sa katunayan, sa kauna-unahang pagkakataon, noong taong 2022, nakuha ng Department of Education ang highest audit rating mula mismo sa COA dahil nakita nilang maayos ang paggastos ng pera ng taong bayan sa pamamalakad mismo ng pangalawang Pangulo na si Sara Duterte. Yun pa sa post ng Dare to Act, Department of Education, DepEd, under VP Inday Sara Duterte, receive an unqualified, also referred as unmodified, opinion in 2022 and 2023. For the very first time in 2022, yes, first time, the Department of Education was issued an unqualified opinion by Commission on Audit, COA, on its financial statement under the leadership of VP Inday Sara Duterte. I believe this is one of the major accomplishments of VP Inday. Yes, she took over towards the last half of 2022 at the responsibility of financial report preparation for the whole years under her leadership. She mentioned this accomplishment during her turnover to Sani Angara. Hindi ito nabalita sa mainstream media noon, ignore, no pansin. So I dig and check the previous annual audit reports of DepEd from 2012 to 2021, fully available report, and in those years, DepEd was issued a qualified opinion, not very positive. Finally, in 2022, unqualified opinion na who was highest audit rating and as just reported in 2023 also. Ano ba ang ibig sabihin ng opinion na ito? As per COA, an unmodified opinion, also referred to as unqualified opinion, is issued when the auditor concludes that the financial statement are prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework. Meanwhile, a modified opinion includes qualified, adverse, and disclaimer of opinion is issued when the auditor concludes that based on the audit evidence obtained, the financial statements as a whole are not free from materials misstatement or is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence to conclude that the financial statement as a whole are free from material misstatement. Ang mga COA audit issues po ay normal ito sa bawat ahensya. His or actions items nila. Kung titignan mo ang report na ito, nakalagay ang observations and recommendation, and this is also being monitored by COA every year. Kung na-actionan na ba ang agency? Ang problema kasi ng mga mambabatas at bias mainstream media, ginawa nila itong pang-atake kay VP Inday in a malicious way. Una, malicious at may slant at ang anggulo ng pagbabalita nila. Dapat tayong wag agad maniwala. We should check ourselves mismo. Sila sa Congress, marami rin silang audit issue. May millions and billions in amount din. May balita at pagbuli
busisiba sa kanila. Wala, tayo lang as posted already in this page. Sabi ng POA, nasa December 1, 2024 pa nila maa-upload sa website nila ang 2023 annual audit reports ng lahat ng agency. Kaya for now, wala tayong access, pero sila sa Congress meron kasi pinapatawag nila mismo ang COA sa mga hearings, unquote. Kaya tila maliraw ang kaliwat kanang pinupunto ng mga ilang kongresista na marahil mali daw di umano ang naging paggastos ng pangalawang pangulo sa pagawaran ng edukasyon, lalo't may mga tila lumulutang raw na unused laptop at ilan pang hindi pa umanong mga nagastos ng ahensya ni Vice President Sara Duterte. Tila nagtagumpay man ang mga mambabatas, lalong-lalo na si Gimbo at Saldico, na papyasan ang budget ng Office of the Vice President para sa taong 2025. Ay laking sampal naman sa mga mambabatas ang sinabi ng COA dahil sa ganap na 2023 audit report ng COA ang Department of Education ay undefined opinion. Take note, mula ito sa sinabi ng COA. Ano nga bang ibig sabihin ng undefined opinion, mga kababayan? Narito ang inilabas na report at paliwanag ng source online. In the context of COA Commission on Audit Reports in the Philippines, an unmodified opinion refers to the auditor's judgment that the financial statement of a government agency or entity present a true and fair view of its financial position, operation, and cash flow in accordance with applicable accounting standards. This means that the auditor did not find any significant issues or misstatement that would require modification to the financial statement. Essentially, it is a clean bill of health from the auditors indicating that the financial records are accurate and reliable. An unmodified opinion is the best type of audit opinion an entity can receive. It is often considered a sign of good financial management and transparency. Algo, marito naman ang paliwanag ng isang well-known political commentator na si Tio Moreno. Ayon pa sa kanya, unmodified opinion. When a certain agency receives unmodified opinion from Commission on Audit COA, it means that the COA found no significant issues with the way the agency's financial records were reported. An unmodified opinion is also referred to as a clean opinion, which is the most favorable outcome an organization can receive in an audit. Ano ang sabi ng mga congressmen? Na misuse daw ni VP Inday Sara Duterte ang budget, complete opposite of COA's findings. Nabasa niyo yan, guys? The COA issued an unmodified opinion indicating DepEd's financial statements are free from material misstatements. In short, walang problema, walang ninakaw, walang korupsyon sa DepEd sa panahon ni VP Sara. So, ano na naman, fake news na naman kayo, 'di ba? Hindi na naman kayo nagtagumpay. Malinis ang VP Sara. Kaya kung ako sa inyo, hintayin nyo na lang ang 2025 at 2028. O ito, sa mga nagsasabing hindi daw tama ang sinasagot ni VP Inday Sara doon sa budget hearing, since yung mga anti-Duterte wala namang alam at hindi naman abogado, ako din, hindi naman ako abogado, mas makinig tayo doon sa mga abogado at alamin natin kung mali or tama ba ang mga sagot ni VP Inday Sara during budget hearing. Okay, so what's up guys? I'm back with another video, and since congressional hearing season tayo ngayon, pag-usapan naman po natin has something to do with political law, specifically the budget hearings of the Office of the Vice President, Sara Duterte. She may not like how I answer. She may not like the content of my answer. But I am answering. So nag-viral po yung yung quote-unquote she-minute statements ni VP Sara, and in my legal opinion, she's actually correct when she stated those words that she may not do so, ganyan-ganyan, she may not like my demeanor, and so on. At ngayon, explain po natin yan. So under our laws po kasi public officers have two classifications of their duties, which can either be ministerial or discretionary. So discretionary means po that the public official can use his or own judgment when it comes to that function. So this usually involves when to do it, how to do it, and so on po. And on the other hand naman, ministerial means that there is no room for exercise of judgment or discretion when it comes to that government function. Meaning kahit na ayaw gawin ng isang public official, kailangan pa rin talaga niya gawin kasi yun yung nakalagay sa batas. So
So now with regards naman po the situation of VP Sara, and my legal opinion po is that when it comes to defending her budget, the office of the Vice President, that is a discretionary function considering there is a use of her own discretion or judgment on how to answer the questions being asked her or how to defend her budget. Therefore, that is a discretionary function. So if VP Sara's discretion po at that moment is to no longer defend her budget, then that is her prerogative po at hindi po siya pwede makompel ng Congress to defend or to answer a question which will be against her own discretion. And take note po, by the end of the congressional hearings, whether or not VP Sara actually defends her budget or answers questions from congressmen or senators, nasa Congress pa rin naman po talaga yung power to determine what will be the final amount of her budget, since the power of the purse po is given by the Constitution to the legislative body of our government. So consequently po, despite all the quote-unquote shiminetting done by VP Sara, she is actually correct that she may forego the defending of her budget because again, that is a discretionary function of her office as the Vice President of the Republic of the Philippines. Kuha nyo, hindi nyo pa rin magets. Tama! And actually, abogada kasi si VP Inday. Diba? Alam niya ang proper na isasagot at alam niya, diba, kung paano niya i-defend ang budget. And at the time, ang gusto niyang mangyari is it's up to the Congress. And what's wrong with that? So meaning, tama lang ang sinabi ni VP Inday Sara. So anong problema? Oh, walang problema. Ang problema lang, 'di ba? Yung mga pag-iisip nyo. Matagal na po, kahit sa Davao po, tahimik lang dahil secret marshal po sa Davao. Secret marshal po sa Davao. Secret marshal po sa Davao. Alam po natin yan. No? So, Pinagsasabi nitong gasol na to. Alam mo, sinasabi mo lang yan. Kasi, di ba, sa Bicol ka, inggit ka lang sa Davao. Hindi porket peaceful ang Davao, hindi porket walang gulo sa Davao, ay martialo na. Ganon talaga ang mga Davaoenyos, di ba? Kayo lang naman ang nanggugulo sa Davao Ginulo nyo ang Davao, kayo ang nagpagulo sa Davao. Napaka-peaceful ng Davao at kung yun ang ibig sabihin mo ng martialo gasol, mas maganda yun, di ba? Grabe mga lods. Kung ano-ano na lang talaga ang binabato nila sa mga Duterte, kung hindi sa mga Duterte, sa mga taga Davao, sa Davao City. Wala na bang iba? Di ba, paulit-ulit yung inaatake ang Davao City na hindi naman kayong inaano. Lalo ka na ikaw gasol ka. Mas atupagin mo ang Bicol. Nananahimik ang Davao City. Ginugulo nyo. Ginagamit nyo sa kadramahan. Gets ko na bakit tatapyasan nyo, no, ang budget ni VP Inday Sara. Kasi kung titignan natin sa mga social services, yung mga tulong sa mga kababayan natin, lalo na pag may mga kalamidad, di ba, yung mga cash assistance, no, talagang alam naman natin na nangunguna dyan ang OVP. Pag may bagyo, sino ba ang nakikita mong nauunang rumesponde? Office of the Vice President. Yung mga pangangailangan ng mga kababayan natin pagdating dun sa burial assistance, di ba? Meron pa kang medical assistance, namimigay pa ng gamot and everything. Ang nangunguna dyan, Office of the Vice President. And maging honest ako sa inyo mga lords, ang opisina ng Vice President ang pinakamadaling ma-access at malapitan ng mga kababayan natin pagdating sa mga money matters, no? Pagdating sa mga tulong pinansyal. So since nakikita ng mga buwaya na yan na ang OVP, no, kumbaga nakikita nila ang effectiveness ng OVP, yung tulong na ibibigay ng OVP ay talagang ramdam ng mga Pilipino ano ang ginagawa ng mga buwaya na yan. Tatapyasan nila, pipilayan nila si VP Inday Sara para para, diba, kukonti ang pondo. So, hindi magiging malawak ang magiging abot or reach ng OVP, di ba? Sa mga kababayan natin. Kasi di ba, babawasan nila ng pondo. Alam mo nang sabi nila, yung iba daw, ibibigay doon sa DSWD. Kasi daw, repeatedly, ginagawa naman na ng DSWD daw ang ginagawa ng OVP. At saka, ano pa yung isa, no? Ibibigay nila doon. Kaya natapyasan ang sa OVP. Itong mga buwaya natin, no?
sobrang insecure. Ganyan ang mangyayari pag insecure, no? Pag sobrang inggit na inggit sila at insecure sila kay VP Inday Sara. Kasi hihilain talaga nila pababa. 'Di ba? Kasi alam naman natin, 'di ba? Talagang ramdam natin yung tulong at malasakit ni VP Inday Sara sa mga Pilipino. Alam natin, effective siya na leader. Effective siya na tumulong, no? Effective siya sa pagmamanage ng kanyang pondo kasi sobrang daming natulungan. Kaya itong mga buhaya, inggit na inggit, di ba? Kasi nasasapawan sila, ha? Itong mga buhaya na to, dapat nakapokus lang kayo sa paggawa ng batas. Pero tignan mo itong mga buhaya na to, nagsilabasan sa kanilang lungga, pati yung mga gawain ng DSWD, ginagawa na ng mga buhaya na yan. Pero, alam na natin ang totoong kulay ng mga buhaya na yan, di ba? Kaya, sabi pa nga ni VP Inday Sara, ready si VP Inday Sara. Kahit bigyan nyo pa yan siya ng zero budget, ready si VP Inday Sara at ang Office of the Vice President. Alam nyo, kayong mga buhaya kayo, kahit tapriyasan nyo ang budget ng OVP, at least ngayon, nagkakaalaman na kayong mga buhaya kayo, ha? Instead na tumulong kayo, at instead na suportahan nyo ang OVP para mas marami pang matulungan, kayong mga buhaya kayo, nakikipagkompetensya pa kayong mga hinayupak kayo. Ha? Eh, pag talagang gusto nyong pilayan si VP Inday Sara. Kaya tayo mga Pilipino, wala tayong magagawa eh. Sila ang namumuno eh, di ba? Hintay-hintay na lang tayo, di ba? Lintik lang ang walang ganti. So dapat pera pang ayuda, pera pang tulong sa taong bayan, ibigay sa Agency for Check and Balance. Katulad namin sa Kongreso, ang DSWD, na pang-ayuda sa may hirap, dapat ibigay natin sa DSWD kasi sila yung agency. Para walang politika. 3,000 kayong beneficiaryo, makapanggap kayo ng 5,000 pesos cash! Ay, ibigay sa DSWD! Oh, Zaldi Boy! Gasol! Dapat ibigay nyo sa DSWD. Bakit kayo pa ang mamimigay ng ayuda? Ha? Grabe talaga itong si Gasol eh, no? Yung mga kanyang sinasabi ay contradicting sa kanilang ginagawa. Hay! Zaldi ka! Buhaya! Gasol! Kung ganun naman pala, kaya kinaltasan nyo ang budget ng OVP kasi sabi mo, pwede naman yung gawin ng DSWD. Anong ginagawa nyo? Bakit trabaho ng DSWD ginagawa nyo? Diba? Yung pamimigay ng ayuda, yung pamimigay ng cash assistance, bakit kayo ang nangunguna? Diba dapat DSWD? Yan na ang problema, Gasol. Diba? Pag kayo, okay lang. Pag kay VP Inday Sara, tapyasan yan. May araw din kayong, lalo na ikaw ang Gasol ka, kaya ka hindi tumatangkad eh. Kasi palagi mo tinatapakan ang utak mo. The Committee on Appropriations decided to recommend a reduced budget for the Office of the Vice President, and the reduction shall be split by the DSWD AIX program and the DOH MAIFIP program. So ipapaliwanag ko lang po na ang desisyon na ito ay isang committee decision. Ang Committee on Appropriations has 139 members, and with respect to the budget cut of the OVP, ito po ay naging unanimous decision among the members. At lilinawin ko rin po na hindi pa ito final approval ng Congress. Ito po ay recommendation pa lang po ng Committee on Appropriations for the plenary. At kagabi naman po ay nag-second reading na rin po ang approved committee report na kung saan nakapaloob ang recommendation ng reduced budget for the OVP. So which means naka-calendar na po ang General Appropriations Bill as amended for plenary debates beginning September 16. And hopefully po, kung masusunod po namin ang schedule, hopefully, sana po wala masyadong mangyaring, masyadong eventful, ay matatapos po namin maaprubahan on third reading ang General Appropriations Bill by September 25. So yun po. At ilinawin ko rin po na meron pang another round
of amendments. At ito po will be sa plenary na po. Doon na nga po on the week of September 16 to September 25. So, ang nangyari po is, while the Office of the Vice President, the DBM, proposed or recommended a budget of 2.037 billion for the OVP, kami naman po, ang Committee on Appropriations yesterday recommended, to be exact, 198 million pesos, which means merong cut of 1.293159 billion pesos. At ang reduction na yan ay ililipat po sa dalawang ahensya. And as I had mentioned earlier, for two programs, the DSWD-AX program, which is assistance for individuals in crisis situations, and the DOH MAIFIP, or the medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. In other words, dalawa pong very important social protection programs ng ating gobyerno. So, ang specific items po na pinanggalingan nitong total cut of 1.293 billion pesos ay as follows: financial assistance, professional services, utility expenses, supplies and materials, as well as lease expenses. Grabe. Pati renta ng mga opisina ng OVP, kinaltasan din nila. Iba talaga, no? Sa totoo lang, sabi ko nga, mas okay nga yun eh. Kung sinasabi nyo repeatedly, di ba? Kasi daw, ginagawa naman na daw ng DPW, ng DSWD, di ba? Yung mga paayuda-ayuda daw, at yung mga sasakuna. Tapos yung AICS, di ba? Para daw sa mga cash assistance, no? Sa mga sakit and everything. Hindi ba mas okay, no? Mas maraming outlet at mas maraming opisina ang mag-o-offer ng ganun para mabilis ang serbisyo, para mabilisan ang pag-release ng tulong sa bawat Pilipino. Tapos ang gagawin nyo, gigipitin nyo ang OVP, tapos parang yung sa mga ayuda at mga assistance na yan, lalapit na lang sa DSWD. Bonak pala kayo eh. Ha? Ganun, sa totoo lang, sa ibang mga ahensya ng gobyerno, pahirapan nga kumuha. Di ba? Pahirapan nga kung makakuha ng tulong at serbisyo. Buti pa nga ang OVP. Di ba? Maglilista ka lang doon. Di ba? Quick response agad. Tapos, tatanggalan nyo ng grabe. Para lang ano? Para sa ambisyon yung mga buwaya kayo? Dahil inggit kayo kay VP Inday Sara. Dahil mas effective at mas maraming natulungan ng OVP kesa sa inyo. Tapos pati renta ng OVP, hindi nyo talaga pinalagpas. Grabe. Kayo nga, 20 million, ipangkain nyo lang sa mga buwaya. One day lang, 20 million gagastusin nyo para dun sa SONA, para may pangkain sa mga buwaya. Okay lang yun. Pero yung OVP, na sobrang daming natulungan, ang daming benepisyaryo, ang daming mga Pilipinong umaasa doon, paano na lang kaya yun? Tapos sasabihin nyo sa mga Pilipino, lumapit lang sila sa DSWD, lumapit lang sila doon sa AICS. Nek-nek nyo! Yung sa DSWD nga, pag magbigay ng mga ayuda per barangay, hinahati-hati pa. Yung mga cash paayuda ng pinamimigay nyo, kinurkurakot pa. Ang baat ninyong mga buwaya kayo. Meron na po kaming audit actions on the liquidation report that were submitted by the Office of the Vice President for the CF for calendar year 2022 po. So, meron na po kayong findings on the report? Yes po, we already have audit actions po and findings on the liquidation report submitted to us by the Office of the Vice President. Okay.
So, syempre, hindi pwedeng sabihin dito, no? Yung kung ano man yung audit findings. No? Yes. Pwede ba sabihin? Because of the nature po of the Okay. funds which is confidential, so ano po yun, hindi po namin madidisclose. Okay, later na lang. So, moving on to another confidential funds. Noong 2023 po, merong confidential funds din yung DepEd, which is 150 million. So, meron na rin po bang report ito? O na-liquidate na ba itong pondo na to? The DepEd po has already submitted the liquidation report and meron na rin pong audit action ang aming office on this Okay. matter po. So, of course, pag sinabing audit action, it could be, syempre, from the audit observation, it could be disallowance, suspension, or whatever. So, dahil ulit sa ito ay confidential fund, hindi pwedeng sabihin ngayon. Yes. Okay. So, another one, Madam Chair. Ito, no, 2023, meron din yung OVP na 500 million confidential funds. So, again, it has na-liquidate na ba ito at may findings na rin ang COA? Madam Chair, the Office of the Vice President have already submitted their liquidation reports, liquidation documents, and meron na rin po kaming audit actions on this. Together with the report, meron na yung mga performance, yung kanilang accomplishment report. Together with that po. Ano po, yung pong accomplishment report, submitted po yun. Copies of that is also submitted to the Office of the Speaker, to the Office of the Senate President, and also to the Office of the Senate President.